Vice President Sara Duterte, malaki ang posibilidad na magaya kay dating Vice President Jojo Binay noong anong taon yan? 2014, 2015 hanggang nung eleksyon presidential 2016. Alam niyo kung bakit? Ganito yan. Kung inyong magugunita noong mga taong yan, talagang number one sa mga survey, malakas ang dating ni Vice President Binay. Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa mga kabataan. Parang lahat na halos or majority ng mga local government from governor to mayor, inalagaan niya at sinuportahan siya. Ang ganda ng mga survey talaga. Natutulog pa si Vice President Binay kung saan siya abutin ng gabi sa mga probinsya. Ikot siya ng ikot. Pero nung pumutok ang di umani korupsyon sa parking building sa Makati at na-expose yung kanyang maraming di umani kayamanan o property dyan sa lalawigan ng Batangas, yung isla na pinag-usapan nun. Pinaputok ito ni na Trillanes, ating Senator Trillanes, Coco Pimentel, at saka si Cayetano yata kasama. Basta ang Senado ang nag-ingay doon. Maraming investigasyon at maraming nangyari. Nung pumutok yung balitang iyon na di umani korupsyon, dahan-dahang bumagsak ang mga survey. Dahan-dahang nasisira sa tao si Vice President Binay. Talagang hirap na siya ng pagdating ng 2024, 2025, lalo na 2025, marami ng taong naniniwalang may korupsyon sa Makati at nagpayaman ng mga Binay. Iyon ang aligasyon. Naniwala ang marami. Ultimo yung mga nangakong governor, mayor, abay, nawala ang dahan-dahan sa kanya. Pag-ikot ni Binay sa maraming lugar, nag-iba na. At nang ito'y magdeklara ng kandidato, tumakbo ng 2026, ano nangyari? Tinalo ni noon Mayor Rodrigo Roa Duterte ng Davao City. Kasi nga po, yun ang sinuportahan. Nawala yung kasikatan at pundasyon sa politika ni Vice President Binay noong panahon yun. Kaya sinasabi kong malaki ang posibilidad na mangyari. Ganito ang nangyayari kay Sara Duterte. Sa mga survey, nangunguna siya. Okay? Di ba? At alam naman natin talagang for presidential ang kanyang galaw. Mas matindi pa nga ang kanyang ginagawa ngayon kaysa kay Binay nung araw. At itong kanyang pagmumura, pagbabanta sa buhay ng Pangulo at maraming mga below the belt na statement ng kailang pamilya kay Pangulong Marcos at sa gobyernong ito. Di ba? Yan yung magiging dahilan din ng kanyang paghina sa bandang huli. Pwede ngayon meron pa silang supporters, pero katunayan wala na yung 32 million. Hindi na tutuin 32 million, wala na siya yan. Sa aking opinion. So pahinaan ng pahinayan. Yung survey na lumalabas ngayon, ganyan lang yan. Pero pagdating ng oras ng aktual na kampanya at eleksyon, gigisingin at magigising ang taong bayan sa isyu ng di umani korupsyon ng mga Duterte. Kung yung mga gunita, ang complainant noon, nagpaputok ng istorya laban kay Binay, ay sina Trillanes din. Etong pamilyang Duterte, si Trillanes din ang isa sa mga maingay ngayon, noon hanggang ngayon, at tuloy-tuloy yan. Nung panahon ni Binay, Vice President, wala siyang personal na atake laban sa nakaupong Pangulo noon, si Ninoy Aquino. Although sila dating magkasama. Siya yung Vice President ni Noynoy, di ba? Magkasama sila dati. Original yan. Pero bandang huli, nagkahiwalay. Pero hindi na personal si Binay. Naging professional si Binay. Pero, hindi pa rin niya naibalik ang tiwala ng tao. Hindi niya nakuha ang suporta ng taong bayan nang paputukin na ng Senado ang alleged corruption ng mga Binay at ni Jojo Binay bilang Vice President, bilang dating mayor noong panahon yun. Ito kay Sara Duterte, grabe ang kanyang paninira ng personal pag-atake kay Pangulong Marcos at sa administrasyon. Tapos ito ang kanyang kaso, mabigat. Corruption din ito. Dahil plunder ang pinag-uusapan.
betrayal of public trust, graft in corruption, bribery, at saka malversation. Yan ang ipinail before Office of the Ombudsman. So, hindi nagkakalayo yung mga kaso ni Binay noon kaysa sa kay Sara ngayon, Vice President. Pero yung style ng leadership at style ng kampanya at mga ginagawa, magkaiba. Hindi masyadong pasaway si Binay noong panahon yun. Pero may respeto pa rin sa gobyerno. Ay itong Vice President ngayon, ibang ginagawa. Matindi ang batiko sa gobyerno, sa loob at labas ng bansa. Mas aware ang mga tao ngayon. Mas marunong ang mga tao ngayon. Mas professional ang mga tao ngayon kumpara noong 2016. Kaya ang aking analysis at opinion, malamang matulad si Sara Duterte kay Jojo Binay. Sikat, kinikilala, before election. Pagdating ng eleksyon, talo. Pagdating ng eleksyon, iba na. Pero siyempre, hindi tatanggapin ng DDS. Di ba, kakunti naman kayo lang yan. Ito'y aking sarili at karapatan kong ibigay na opinion, interpretation sa nangyayari. Inihahalimbawa ko lang yung nakaraan sa panahon ng Aquino, Binay. President Aquino, Vice President Binay. Ngayon, President Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi masyado nakakalayo. Ang kaibahan lang ng mga Duterte ay brutal silang magsalita, personal kung umatake, mas delikado yan. Kasi hindi yan katanggap-tanggap ng mga professional na Pilipino, ng matitinong Pilipino. Ayun yun. Diba? Paki-like po ninyo, share po ninyo itong topic na ito. Tandaan nyo, 2 taon bago mag-eleksyon, sinabi ko na ito. Pag hindi nagbago ang style ng mga Duterte at ang kanyang mga supporters, sila ang mawawalan. Baka magulat sila. Magkatotoo talaga yung aking sinasabi. Dahil sa ngayong mga panahong ito, 2025, tandaan nyo ito. Nabawasan na sila. Marami nang galit sa kanilang botante. Wala na yung 32 milyong supporters ni Sara Duterte. At kung hindi sila titigil ng copy personal, nabati ko sa gobyerno dahil sa mga fake news na ginagawa nila, lalo na kailang mga vlogger at supporters, ang damis nito kay Sara. Hindi sa Marcos candidate, hindi sa Marcos administration. Lalo na ang Marcos administration hindi pumapatol. So hindi magiging handicap o bagahe na kung sino mang i-endorso ni Pangulong Marcos Jr. na kandidato yung kanyang problema kasi hindi siya pumatol. Yung endorsement sa tingin ko ni Pangulong Marcos Jr. kung sinong kandidato ng gobyerno, susuportahan niya ng mamamayang matitino. Ulitin ko susuportahan niya ng mga mamamayang matino sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Please like and share Huwag kayong makalibot. Subscribe and follow sa ating mga channel.